Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sa wakas, nawakasan na rin ni Rosel ang kasamaan ng mga kalaban niya dahil inaresto na si Via ng mga pulis habang si Melania ay nabaril matapos ito manlaban. Sa kasamaang palad, nakapaghiganti pa si Via sa huling pagkakataon dahil nabaril niya si Tyrone sa likod at natamaan ang kidney nito kaya kailangan siyang maoperahan. Hindi naman nadalawang isip si Belle na i-donate ang isang kidney niya sa kakambal niya kaya makakaligtas si Tyrone sa kapahamakan dahil tagumpay ang operasyon nito. Hindi naman makakapayag si Madam Jacinta na hindi makaganti kay Via sa loob ng kulungan matapos nitong barilin ang anak-anakan niya kaya maghihiganti siya. Dito na matitikman ni Via ang lupit ng paghihiganti ni Jacinta dahil may susuhulan siya sa loob para gawing impyerno araw-araw ang buhay ni Via sa bilangguan. Makalipas ng ilang taon, naghilom na rin ang sugat sa puso ni Rosel kaya pinatawad na rin niya si Chris at unti-unting mahulog muli ang puso niya sa tatay ng mga anak niya. Kaya nagdesisyon si Chris at Rosel na magpakasal na para maging legal na silang mag-asawa dahil patay na si Darius at hiwalay na rin si Chris sa bruhang si Via. Kaya abot langit ang saya ni Tyrone at Belle dahil magiging legal na silang pamilya at sabik na silang lahat sa araw ng kasal ni Chris at Rosel sa simbahan. Hanggang sa dumating na ang araw ng kasal ng dalawa at nagulantang ang lahat dahil may sumigaw na itigil ang kasal at naglumingon sila si Darius la ang sumigaw. Biglang tumigil ang mundo ng lahat dahil buhay pa pala si Darius dahil ang hindi alam ng lahat nakaligtas pala si Darius sa bangin dahil may tumulong sa kanya. Matutuloy pa rin kaya ang kasal kahit buhay pa si Darius? Ano na kaya ang nangyari kay Tali ngayong wala na si Melania? Abangan.